Minsan naisip ko, ang sarap sigurong tumira sa buwan. Kasi minsan kapag titignan natin ang buwan mula sa malayo, nakakaramdam tayo ng kaunting pagkamangha, di ba? Yung pakiramdam na marerelax ka. Minsan naisip ko rin, bakit planetang Mars ang gustong tirhan ng mga tao, samantalang nandito lang naman ang buwan, kaya lapit-lapit pa. Siguro ganun talaga no? Minsan nasa harap mo na yung taong para sa'yo, pero naghahanap ka pa rin ng iba. Paano kaya kung sa buwan tayo nakatira? Gaya rin kaya ito ng pagtanaw natin sa kalangitan? Nakaka-relax din kaya kung titignan natin ang Earth mula dito? O baka naman makita mo lang ang kapitbahay mo na nagwawalis sa tapat ng bahay? Try to imagine, nakatira ka sa buwan. Lagi kang naka-spacesuit, patalon-talon, at laging nagtatrabaho. Ang buwan ay napakalapit lamang sa atin, kaya naman agad maibibigay ang mga pangangailangan ng mga taong titira dito, gaya ng mga supplies, pagkain, gamot o anumang tulong mula sa Earth. Mukhang madali, di ba? Pero hindi pala ganon. Ang kasalukuyang tanong na dapat nating sagutin ay, bakit wala ni isa ang gustong tumira sa buwan? Bakit sinabi ng mga siyentipiko na mas magastos pa ang tumira dito kumpara sa pagtira sa planetang Mars? At bakit sinabing napakalaking problema ang tinatawag na moon dust para sa misyong ito? Mga dahilan kung bakit walang gustong tumira sa buwan. Yan ang ating aalamin. Una sa lahat, ay dapat updated ka sa mga plano ng mga siyentipiko patungkol sa buwan. Sa taong 2024 ay magpupunta ang NASA sa ating buwan upang magpadala ng 4 hanggang 6 na katao para ipagpatuloy ang naudot na pag-aaral patungkol dito. At sa taong ding iyon ay nakatakdang simulan ang tinatawag na Artemis 3 program. Ito ay programa ng US na itayo ang Artemis Base Camp. Hindi para tirhan ng buwan, kung hindi aralin kung posible ba ang magtayo ng rocket fuel station sa lugar na ito. Sila ay nakatakdang pumesto sa South Pole dahil ayon sa kanilang pag-aaral ay posibleng mayroon tubig dito. At isa pa, napaka-perpekto ng ganitong temperatura upang magtagal ang mga taong magsisimula ng programang ito. Sa ngayon ay wala pang kumpletong detalye na inilabas ang NASA patungkol dito. Pero kung excited kayo sa Artemis 3 mission, ay ganun din ako. Hayaan nyo, sa oras na marami ng impormasyon ang available sa NASA patungkol dito, ay agad ko itong gagawa ng video para lagi tayong updated sa mga ganitong klaseng bagay. Okay. Well, balik tayo sa tanong na bakit hindi pwedeng tumira sa buwan. Nakapagtala ako ng 3 pangunahing dahilan kung bakit hindi maaaring tirhan ng buwan. Ang pinakauna dito ay ang tinatawag na The Outer Space Treaty. Ito ay isang kasunduan ng buong mundo na wala ni isang bansa ang dapat magmay-ari o maghari-harian sa anumang bagay sa kalawakan, kaya naman hindi maaaring tirhan ng buwan. Napakalaking parte ang ginagampanan nito sa ating daigdig. Kung titirhan ito ng mga tao, ay baka magdulot ito ng masamang epekto sa klima o sa magnetic field ng Earth. Well, buti na lang may ganitong kasunduan dahil kung wala ay magiging magulo ang lahat. Lalong hindi makakasabay ang Pilipinas dahil sa kasalukuyan ay wala pa tayong sariling rocket o ahensya na kayang magpadala ng rocket sa kalawakan. Kung magkakaroon man ng agawan sa mga bagay sa kalawakan, ay sigurado ako, ang tanging makukuha lang natin ay sama ng loob. Pero paano kung walang ganitong klase ng kasunduan patungkol sa buwan? At maaari nating tirhan ito? Well, hindi pa rin maaaring tumira dito dahil mismo sa mga kakaibang katangian ng buwan na hindi mo makikita sa planetang Mars. Ang ating buwan ay nasa loob ng Goldilocks Zone o Habitable Zone kung saan kayang-kayang i-regulate ng mga tao ang tubig para mapakinabangan ito. Kung pagbabasihan natin ang kanyang pwesto ay magiging madali para sa mga siyentipiko natin ang magpabalik-balik dito kung kinakailangan. Yun ay kung mayroong sapat na budget. Ang ating buwan ay napakayaman sa gold, silver, titanium at marami pang iba. Pero dahil sa tinatawag na The Outer Space Treaty ay pinagbabawalan itong kamkamin ng sinuman.
kaya hindi rin tayo dapat magkimkim ng sama ng loob. Maaari lamang itong kunin o pakinabangan kung gagamitin ito sa iba yung pag-aaral patungkol din sa kalawakan, at dapat mapatunayan na hindi ito makakasama sa Earth o anumang bagay sa outer space. Halimbawa na lang itong Artemis Base Camp. Layunin itong maging fuel stop o stopover ng mga spacecraft bago magpunta sa Mars o iba pang planeta. Ang ating buwan ay mayaman din sa tinatawag na helium-3. Ito ay enerhiya na matatagpuan sa surface o mga bato ng ating buwan. Ito ay maaaring iproseso at gamitin bilang enerhiya para sa mga makina ng ating mga dalubhasa. Ang helium-3 ay napakadalang makita sa Earth dahil ito ay matatagpuan lamang sa mga buwan o mga planetang walang atmosphere. Ito ay bunga ng malakas na cosmic radiation na nagmumula sa mapanganib na apoy ng araw. Ang 1 kilo ng helium-3 ay kayang ilawan ang halos buong Maynila. At kung tatanungin mo ang presyo nito, ay literal na mas mahal pa sa ginto dahil ang ganito kalaking helium-3 ay nagkakahalaga ng higit pa sa $40,000 US. Kung sa peso naman ay tumataginting 1.9 million. Kaya naman nung una ay halos magagawa ng iba't ibang bansa para makuha ito. Muntik pa nga itong maging mitsa ng giyera noong mga panahong nadiskubre ito. Sana all pinag-aagawan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang dahilan kung bakit halos napaka-imposibleng tirhan ng ating buwan. Dahil ito sa tinatawag na lunar regolith. Ito ay gray soul ng ating buwan. Tandaan nyo, lunar regolith ang tawag dito. Hindi moon sand, hindi moon soil o ano paman. Sa layman's term ay tinatawag din itong moon dust. Literal na dust. Dahil ayon sa pag-aaral ay hindi lang ito gaya ng buhangin na nakakalat sa ating mga karagatan. Kung hindi, napakanipis nito na kayang pumasok sa pinakamaliit na parte o pinakamaliit na butas ng kahit anong makina na ipinapadala ng mga siyentipiko. Ayon din sa mga naunang pag-aaral ay hindi kayang magtagal ng anumang makina sa surface ng ating buwan dahil sa mapanirang lunar regolith na ito. Kung kailangan magpadala ng makina sa buwan ay nangangailangan ng matinding maintenance para tumagal ito. Maging ang kasalukuyang spacesuit ng mga astronomers ay sinisigurong silyadong mabuti upang hindi ito pasukin ng moon dust. At hindi lang ito kasing amoy ng pulbura, sobrang nakakasama talaga ito sa mga tao sa oras na malanghap ito ng sinuman. Ang moon dust rin ang dahilan kung bakit nagiging napakagastos ng mga misyon papunta sa buwan. Dahil karamihan sa ating mga siyentipiko ay mas pinipili na lamang na magpadala ng satellite na magpapalutang-lutang sa kalawakan malapit sa buwan kesa sa mga rover na iikot sa surface nito. Pero hindi lang bad news ang dala ng moon dust na ito. Mayroon din naman itong good news. Grabe naman kayo sa buwan? Para naman kayong others? Well, ito ang good news. Ang moon dust na ito ay gawa sa iba't ibang uri ng stones, minerals at glass. Kapag hinukay ito at naproseso ng tama, ay kaya nitong mag-produce ng inuming tubig, kaunting oxygen at gasolina para sa ating mga sasakyan. Pero bago yon, ay kailangan muna itong painitin nang aabot sa 1,500 degrees Fahrenheit. Nangangailangan ng malaking makina para gawin ito. Sa ngayon ay napaka-imposible pa nitong iproseso dahil wala pa tayong sapat na makina para gawin ito. Ang isa pang nakikitang problema ay ang budget. Ang isang maliit na community sa buwan ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 katao para masimulan ang pinakaunang base dito. Nangangailangan ito ng more or less $10 billion para magawa ito. Ang ganitong halaga ay budget na mismo ng NASA sa loob ng kalahating taon. Kung i-convert naman natin sa peso ay aabot ito ng 485 million pesos. Labas pa rito ang maintenance, food delivery, power generators at marami pang iba. At higit sa lahat, labas pa rito ang gasto sa teknolohiya upang labanan ang mapanirang moon dust. Isang problema rin ang gravity ng buwan. Napakahina ng gravity dito at hindi pwedeng basta-basta na lamang tayong maglalapag ng napakalaking spacecraft dahil maaari nitong maapektuhan ang magnetic field at ang gravity ng buwan. Hindi ito gaya ng planetang Mars na mayroong sapat na laki at bigat para kayanin ang malalaking sasakyan. Ang cosmic radiation naman ay isa ring napakalaking banta para sa atin dahil ang ating buwan ay walang atmosphere na magtataboy o magpoprotekta sa atin mula sa napakalakas na solar wind na nagmumula sa araw. Kaya naman tayong protektahan ng suot nating spacesuit pero magiging napakagastos nito. Ang average na spacesuit pa lamang
ay nagkakahalaga na ng 12 million US dollars. Partida, spacesuit pa lang yan. Labas pa dyan ang life support para ikaw ay makahinga at maging komportable sa loob nito. Isa ring napakalaking problema ang tubig. Sa kasalukuyan ay hindi pa kumpirmado ng mga siyentipiko kung mayroon ba talagang sapat na tubig ang ating buwan. Napakalaki ng tsansa na mayroon itong tubig, pero ang tanong, sasapat ba? Ang NASA ay nakatakdang lumapag sa South Pole ng ating buwan sa taong 2024. Napili nila ang South Pole nito dahil ayon sa kanilang kalkulasyon ay mas malaki ang tsansa na makahanap sila ng tubig sa bahaging ito ng ating buwan. Ang South Pole din ay napakaraming malalim na craters o uka na kung saan hindi na kailangang maghukay pa ng malalim upang makahanap ng tubig. Sa taong 2024 ay masasagot lahat ng ating katanungan patungkol dito. Kung sakaling mayroon man itong sapat na tubig, ay magiging madali sa mga dalubhasa na ipagpatuloy ang mga nakalatag na misyon dahil maaari itong pagkunan ng gasolina para sa mga spacecraft o anumang makinang kakailanganin natin. O kaya naman, baka sa susunod nito ay maging bakasyonan na ang ating buwan kung sakali. Ikaw, ni minsan ba pinangarap mong makapunta sa buwan? Kung oo ang sagot mo, please lang isama mo naman ako sa mga pangarap mo. At kung umabot ka sa bahaging ito, ay ang dami mong time. Thanks for watching. Bye-bye. God bless you all.